Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nag-alok na ng 10 milyong pisong pabuya ang Interior and Local Government sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na sa pagkakaaresto kay businessman Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ito'y may kaugnayan sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Dagdag pa ng kalihim, ito'y para ma-pressure si Ang na sumuko na sa otoridad. Sinabi pa ni Rimulya na base sa kanilang impormasyon ay nasa Pilipinas pa rin si Ang. Sa Cebu, namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng cash aid at medical equipment sa Cebu Provincial Hospital. Ayon kay Palace sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay ang Pangulo ng 5 milyong pisong ayuda sa ospital. Gayon din ang 20 wheelchairs at mga gamot. Nangako din si Pangulong Marcos Jr. ng tinatawag na guaranteed accessible medication sa mga Cebuano, kasama sa turnover ceremony ang medical equipment na kinabibilangan ng portable X-ray at ultrasound machines. Gayon din sa iba ring provincial hospitals. Sa Cebu pa rin, nag-alay ng panalangin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga nasawi sa nangyaring landslide sa isang landfill sa Binaliw, Cebu. Sa pinakahuling ulat ay umakyat na sa 22 ang namatay sa insidente. Patuloy naman ang search and retrieval operation sa mga nawawala pa. Tinatayang nasa 50 sanitation workers ang nalibing ng buhay sa pagguho ng lupa. Sinabi ni Cebu Mayor Nestor Archival na posibleng humina ang pundasyon ng landfill dahil sa mga lindol at pag-ulan. Alamin muna natin kung nasaan na ang bagyong Ada. Nasa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Sir John, magandang hapon po, Maan Makapagal ng PRTV News. Magandang hapon din po, Mama, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ating huling update dito kay Bagyong Ada, ito ay nasa layong 420 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos generally pa northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Mas bumagal pa po ito at dahil dito kay Bagyong Ada ay nakataas pa rin sa signal number 1 yung mga babanggitin natin na mga probinsya. Sorsogon, southeastern portion ng Albay, Catanduanes, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, kasama din ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa ating pong forecast ay magpapatuloy ito na kumilos pa northwest at babaybayin niya yung direksyon patungo dito sa northern part ng Eastern Visayas, dito sa Northern Samar, at malapit din dito sa Bicol region, particular na dito sa Catanduanes. Pinakamalapit po ito sa ating kalupaan sa Saturday and Sunday. Kaya ito rin po yung araw na kung saan magdadala ito ng mga pagulan, lalo na sa Bicol region. Noting na yung ating Bulkang Mayon ay nananatili sa alert level 3. Ganun din naman yung mga kababayan natin sa Eastern Visayas, simula po bukas hanggang sa Sabado ay makakaranas tayo ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, ang may dudulot po nitong si Bagyong Ada ay maulap na kalangitan, pero yung mga pagulan ay hindi naman kasing lakas nung tipo na magdudulot ng malawakang pagbaha. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong gale warning, pero mamayang hapon malaki po ang tsansa na magtataas na rin tayo ng babala patungkol sa matataas na mga alon. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.